Sa Mateo 14:25 to 30. Okay, ito po yung sinabi. And in the fourth watch of the night, Jesus went unto them, walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit. And they cried out for fear. But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer. It is I, be not afraid. And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. And he said, Come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. Nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Jesus Christ was walking on the sea. He was not walking at the side of the sea. He was walking in the middle of the sea. So imagine niyo po kasi ginagaya po ng mga magician po, naglalakad daw sila sa tubig. Subukan nga nila maglakad sa gitna ng tubig, sa gitna ng sea, tingnan ko lang. So sa sipon na yon, iba po yung atmosphere po doon pag sa gitna ng tubig. Kinalibutan sa takot ang mga alagad na makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo! Sigaw nila. Amen? Kasi parang imposible may tao doon eh. Saya akala nila multo. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinasabi sa kanila, huwag kayong matakot, ako ito. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, hayaan mong ako'y pumunta sa iyong kinaroroonan diyan sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika. Mula sa bangka at lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot, nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin ninyo ako. Sigaw niya. Peter walked on water as he was looking unto Jesus. Uulitin ko, Peter walked on water as he was looking unto Jesus. Amen? So sa sanghimala, na baging si Peter po ay nakalakad po sa gitna ng tubig. Hindi lang ang Panginoong Jesucristo, kasi nakatingin siya sa Panginoon. Ang sabi po, and Peter answered him and said, Lord, if be thou, bid me come unto thee on the water. And Jesus said, Come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on water. God wants us to walk on water. It is not a literal water, but God wants us to look unto Him so we can do impossible things. For with God, there is no impossibility. Nothing is impossible with God. Jesus Christ is God. He is not just a man. He walked on water. He commanded the storm to calm down. Siya, inutusan niya yung bagyo na pumayapa. At ang sabi sa kanya, anong klaseng tao ito? Di ba pinag-aralan na po natin po yan? Ang sabi pa kasi ng iba, tao lang si Jesus Christ. But He was not just an ordinary man. He can walk on water. He can drive out the demons. He can forgive sin. He can heal the man born blind and man born lame. Gayon po yung Diyos po na ating pinupuri. Ang pagkakilala natin po sa Diyos ay may apekto po sa ating pagpupuri. Kapag kilala mo si Lord, how much you know our God affects how you worship God. Kung paano mo kilala si Lord, kung kilala mo si Lord na parang tao lamang, parang wala kang ganang magpuri.
Kung kilala mo si Lord na parang maliit na Diyos lamang, ay parang wala din, walang impact sa iyong buhay, walang impact sa iyong pagpupuri. But if you know God, that God is compassionate, tapos minahal niya tayo, He have loved us while we were yet sinner. Kung kilala mo ang Diyos, na He is the one worship in heaven, pinupuri siya ng mga anghel sa langit. Sana binasa nyo yung pinadala ko sa inyo na explanation of the one God. Pag binasa nyo doon sa explanation of the one God, lumalabas, there is only one God. And God manifested Himself in the flesh. At sa 1 King 22:19 at sa 2 Chronicles 18:18, nakita ni Propeta Micaiah yung iisang Diyos nakaupo sa trono. Ang Diyos ba pwedeng umupo sa trono? Kapag nagmanifest siya, pwedeng umupo. Kasi spirit siya eh. God is spirit and He occupies the totality of this world. Nandun siya sa lahat ng dako. So yung Espiritu ng Diyos, hindi mo siya pwedeng paupuin, maliban na lamang magkaroon siya ng anyo. Siya, para makita siya ng mga anghel sa langit, nagkakaroon ng anyo ang Diyos. Kahit sa Old Testament pa. Di ba si Moses, nakita niya ang Diyos, may bodily form. Sabi niya, hindi ko ipapakita. Yun ay manifestation. Pero nag-bodily form din ang Diyos sa pamamagitan ng burning bush. Nagpakita ang Diyos kay Job sa pamamagitan ng ipo-ipo. Kaya ba ng Diyos yun? Walang imposible sa Diyos. Sa langit, 2 Chronicles 18:18 ang sinabi doon. At nakita ni Micaiah ang Diyos. And God is sitting upon the throne. Singular. And on His right and on His left are the heavenly angels. Basahin ninyo. Yung nasa kanan niya, nasa kaliwa niya, mga anghel sa langit. Napakalinaw ng salita ng Diyos. And when the time came for His plan to be fulfilled, God came down in the form of Jesus Christ. Kaya nga si Jesus Christ po ay nakakalakad po sa tubig. So as apart from Jesus Christ, Peter also walked on water while he was looking upon Jesus. Ngayon, but after walking a few steps, he started to sink because of distractions. So imagine ninyo, si Peter excited, nakita niya si Jesus Christ. Sabi niya, Panginoon, hayaan mo na pumunta ako dyan. Pumunta ako dyan sa iyo. I want to go to you. Sabi ni Peter. So he wants to go to Jesus Christ. Ano nangyari? Sa excitement ni Peter, bigla siyang pumunta doon sa tubig. Habang nakatingin siya kay Jesus Christ, nakalakad siya sa tubig. Hindi siya lumubog. Anong ibig pong sabihin po noon? Ano ang ibig sabihin? Ano din ang ibig sabihin na si Peter ay nung mapansin niya ang titindi ng mga alon, ang titindi ng hampas ng hangin, ang sabi ng salita ng Diyos, siya ay lumubog. Sa Mateo 14:30, ang sabi po doon, and when he saw the wind boisterous, at makita niya yung hangin ay napakalakas. Wild yung hangin. Nangyari, pinansin niya yung hangin, inalis niya yung kanyang paningin sa ating Panginoong Diyos. At ang nangyari, lumubog. Begin to sink. Nag-umpisang lumubog si Peter. To Peter, it was the boisterous wind that distracted his attention from looking to Jesus Christ. So ang wind po na yon ay distraction po para po maalis yung kanyang paningin sa ating Panginoong Diyos. Yung po ay isang uri ng distractions. At ang pag-aaralan po natin po ngayon, introduction pa lang pala yun, ay distractions in our walk toward Christ. So pag-aaralan po natin, distraction. Distracted. The original Greek word in this verse is perespao. To be overly occupied about a thing. To be drawn away or having one's thought or attention drawn away or unable to focus. Overly occupied about a thing.
Yung kaisipan mo ay nandun na nakakonsentrate sa isang bagay. Okay? O kaya naman, yung iyong kaisipan ay biglang nabalin sa isang bagay. Other biblical examples of distractions is in Luke 10:40. At ito po yung sinabi, but Martha was distracted about much serving. Kung maalala nyo yung pinag-aralan po natin, bumisita po si Jesus Christ kina Martha at saka si Mary na kapatid po ni Lazarus. Maalala nyo yung ECQ? Yung Enhance Connection and Quality Time with God. Yun po yung pinag-aralan po natin. Na si Mary ay nagkakaroon po siya ng ECQ or Enhanced Connections and Quality Time with Jesus. Pero si Martha, he was distracted about much serving. So napaka-importante po na malaman po natin na we should not be distracted or we should not be, our mind should not be engrossed or occupied with certain things. Tapos hindi mo pinapansin si Jesus Christ. Kasi po yung kwento po dyan. Na si Martha po ay abalang-abala siya sa pagtatrabaho. Ibig sabihin, wala po siyang time sa ating Panginoong Hesukristo na makinig ng kanyang salita. Pero si Mary, nandun yung kanyang atensyon o focus sa ating Panginoon. So this is one of the examples of distracted. Ngayon, the below pictures speak louder about the meaning of distraction to our faith. When we have time, not only to play games. So, hindi lang ito patungkol sa games, okay? Pero yung picture na yan, may pinapakita. Now, while we have time for games, we do not have time for God or Bible. While we have time for other things, we do not have time for prayer or reading the Bible or going to church. Yan po yung picture. Ang lakas ng sinasabi ng picture na yan. Kaya kahit hindi ko na i-explain. May mga kinds of distractions. Sabi ko nga sa iyo, distractions does not necessarily mean it is bad or it is evil. For example, other kinds of distractions are the books, friends, music, movies, smartphone, social media, hobbies, computer games, etc. Distractions will always be there as long as we live. So ang distractions nandyan yan lagi. Di ba yung hangin sa dagat, si Pedro, andyan naman, di mo naman maalis yung dagat to, hahampas talaga yung dagat eh. Kaya lang, nakalakad siya sa tubig kasi nakatingin siya sa ating Panginoon. Nung inalis niya ang kanyang paningin sa ating Panginoon Hesukristo, sabi ng Biblia, he began to sink. Mamaya i-explain ko po yan. So the real problem is not really the distractions, but our focus. When it comes to our relationship with God, our focus should be with God. When it comes to our relationship with God, our relationship must be right with God. For there are many relationships. Oh, mayroon naman akong personal relationship sa Diyos eh. Tama na yun. Oh, sabi ng mga tao, what is important is my personal relationship with God. Pero may nakita ako. Hindi ko babanggitin yung pangalan. Isang kasama namin sa bahay noon. At marami pa. Isa yung newscaster. Yung isa pa, sa TV, pupunta na lang kayo. While they declare that they have a personal relationship with God, their relationship is not right with God. Magkaiba po yun. Our relationship with God must be right. It is just like our relationship to our parents. Kapag hindi kayo nagkakausap ng iyong magulang, because of so many things, because you are busy and distracted, magkakaroon po ng communication gap. So it is not a right relationship.
So napaka-importante po ang right relationship with God. Distractions can sink our faith if you focus on it. Yung distractions, yung pagpaalis ng atensyon sa ating Panginoon. So distractions can sink our faith if you focus on it. Sabi sa verse 30, and when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. So when Peter was distracted, he began to sink. When Peter focused on the distraction, he began to sink. So, distractions can sink our faith. Why it can sink our faith? Because if you remove your eyes from our Lord Jesus Christ and you focus on other things, your faith will gradually come down. Magiging mamamaya, mapapansin mo, parang hindi mo na nararamdaman ang Panginoong Diyos. Kapag nagpa-distract ka, tapos nagkaroon ka ng takot sa iyong distractions, baka yung pananampalataya mo ay manlamig din. Just be faithful with our Lord Jesus Christ and everything will be okay. Instead of focusing on those social medias, on those things that will make us scared. Yung mga bagay na pagkaroon po tayo ng takot sa Kanya, huwag na lang natin takutin yung sarili natin kung takot tayo. I-focus na lang natin sa ating Panginoong Hesus. O hindi naman ako pababayaan ng Panginoong Hesus. I remain faithful with my Lord Jesus Christ. Anything can happen, pero hindi ka ako pababayaan ng Panginoong Diyos. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Basta lang maging faithful tayo. Itaas mo yung paa mo sa harap ng iyong upuan at relax ka lang. Because God will never leave you and will never forsake you. And for all we know, mamaya hindi natin alam, rapture will take place. So diretso po tayo. Distractions can also take away our salvation. So matindi po itong distractions po na ito. Remember Lot's wife. Alalahanan natin yung asawa ni Lot. In that day, he which shall be upon the housetop, and his stuff in the house, let him not come down to take it away. And he that is in the field, let him likewise not return back. Remember Lot's wife. So gusto ng Panginoong Jesucristo na alalahanan daw po natin ang nangyari po sa asawa po ni Lot. So alamin po natin, ano ba yung nangyari po ito? What happened to Lot's wife and what distracted her? Sa kanila, then one of them said, flee for your lives, don't look back or stop. Anywhere on the plain, escape to the hills, or you'll be swept away. Christians, don't look back. Amen? Mamaya, sasabihin ko yan. Ano nangyari? Talog tayo sa verse 23. The sun had risen over the land about the time Lot reached Zoar. So tumakas na sila. Lumabas na sila sa Sodom at Gomorrah. Amen? Then the Lord rained sulfur and fire out of the sky from the Lord on Sodom at Gomorrah. Bago po pala ituloy, naalala ko rin. Alam niyo po ba kung nasaan ang Sodom at Gomorrah? Saudi. At doon daw, nabasa ko, talagang yung kwan daw, parang may mga sulfur. Doon daw. Then the Lord rained sulfur and fire out of the sky from the Lord on Sodom at Gomorrah, overthrowing those cities and all of the plain, and everyone who lived in the cities. He also destroyed the plants that grew out of the ground. But Lot's wife looked back as she lingered behind him, and she became a pillar of salt. So ang utos sa kanila, huwag kayong lilingon. Basta dire-diretso lang kayo. Magkaroon kayo ng focus. Huwag kayong lumingon. At huwag kayong hihinto. Jewish commentary, the distractions in Lot's wife
from escaping the judgment of God is her secret longing for the way of life in Sodom and Gomorrah. She was deemed unworthy to be saved, and thus was turned to a pillar of salt. The longing for worldly things led her to disobedience to God. So yung paglingon po ng asawa ni Lot, ayon po sa komentary po ng mga Jewish, ay dahil daw po siya ay halos hindi niya maiwanan yung kanyang kayamanan doon sa Sodom at Gomorrah. Yung kanyang uri ng klase ng pamumuhay doon sa Sodom at Gomorrah. Kasi doon sa Sodom at Gomorrah, syudad po yun. Doon sa Sodom at Gomorrah, lahat siguro ng mga makamundong gawain nandoon. Nandoon yung, kung may club na noon, kung may mga layaw ng katawan, nandoon na. Don't look back and don't look stop. Huwag na natin daw balikan o tignan muli. Yung kasayahan sa mundong ito, talagang masaya naman, di ba? Mas lalo na siguro, hindi ko nababanggitin, marami kang kaibigan. Di ba? Ang dami-dami mo. Ako, kung dami kong kaibigan, naubos na yung kaibigan ko. Pag na kay Kristo ka, ang kaibigan mo na lang ay yung mga kapatiran mo. Nasabi ni Jesus Christ, whoever loses his wife, his father, or his mother, or his brethren, yung mga kapatid, magkakaroon ka ng mas marami pang mga magulang at mas marami pang kapatid sa Church of God. Amen? Kaya nga, nagkaroon tayo ng ugnayan. Naging kapatid nyo kami, samantalang taga-Pangasinan kami. O pag pumasyal naman kayo sa Pangasinan, welcome na welcome po kayo doon. Pag pumunta naman kami sa Cagayan, siguro naman pag nandun kayo, welcome din kami. Pupunta kami doon. Amen? Kasi may church doon. Diretso. Sa Luke 9, verse 62, and Jesus said unto him, no man having put his hands to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Walang tao na naglalagay ng kanyang kamay sa pag-araro ay magiging karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Siyempre, pag nag-aararo ka, yung tinitignan mo, yung inaararo mo. Kasi pag tingin ka ng tingin, baka madapa ka. Baka hindi ka na makarating sa paruroonan mo. Hindi ka na makapag-araro. Amen? So, ang gusto ng Diyos, huwag tayong lingon ng lingon. Huwag na nating sabihin, siguro sa pangapaumpisa pa lamang, kung hindi lang ako born again. Diba? Ganyan na sa umpisa pa lamang yan. Pero paglaon ng panahon, if you do not stop, you will feel and understand everything. You will understand everything that God also has given them grace and mercy. Na dapat kapagan din po natin po sila, mismo yung nakakasakit po sa atin. Amen? Kasi po, hindi po yan mawawala. So, malapit na po tayo. May natutunan po ba tayo? Napakasimple lang naman. We must focus our attentions to our Lord Jesus, the author of our salvation. Amen. Let us focus. Mas lalo na po ngayon, let us focus our attention to our Lord Jesus Christ. Anytime from now, Jesus Christ will already come. We do not know. But Jesus Christ is instructing us to be ready anytime. Mismo yung buhay nga, yung kamatayan, hindi mo alam kung kailan mangyayari. Diba? Lakas-lakas ng iba, tapos bigla, di ba kausap ko lang yung kagabi? Ang lakas-lakas nun bakit ngayon patay na? Kasi kaparehas po rin po yan ng pagbabalik po ng Diyos. The most important thing for us is to fear God and obey His commandments. For when we die, or when we are raptured, when the time comes for us to be raptured, all of us, sabi po ng Biblia, will face the judgment of God. At kung tayo po ay nagkaroon ng pagkatakot, ibig sabihin, hindi yung natatakot ka na gano'n. Yung, hindi ko nagagawin to kasi masama ito. Kahihiya-hiya naman sa Panginoon. Yung pagkatakot na yon, reverential fear. Pag nagginawa po natin po noon, siyempre, hindi tayo mahihiya pag umarap po tayo sa Diyos. Kapag sinunod natin lahat ng pinag-uutos po ng Diyos, mas lalo pag naglingkod tayo, Brother Marvin, yung naglingkod ka na alam mo, yung
satisfy ang Diyos yung paglilingkod mo, ginawa mo lahat. Ay siyempre, pagharap mo sa Diyos, sasabihin ng Diyos, welcome, my good and faithful servant. Let us focus on Jesus. At alam ko, naunawahan niyo po kung ano po na ngayon ang ibig sabihin ng focus on Jesus. Amen? Kasi po mayroong picture eh. Yung picture po doon, na hindi po tayo ma-occupy yung ating kaisipan at oras sa isang bagay na wala namang talagang halaga. Ang talagang may halaga ay ang ating focus on our Lord Jesus Christ.